Praise. Yan. God is good. All the time. And all the time, God is good. That's true. Ano po? At sabi nga, lahat ng tumanggap sa Panginoon na patuloy na nagtitiwala sa Lord, we are called blessed. No? Yan. So, sige po. Tayo po ay magtalakay ngayon tungkol sa ah, pinagpalang tao. Pinagpala ka ba? Yes. Ano? Alam ninyo, tulad ng ating mga inawit kanina, so makikita natin later na yung declaration ng whatever we wanted to have and kung ano man yung gusto nating mangyari sa buhay natin, sa ating mga pamilya, it's just a declaration. Naghihintay ang Lord na sa ating mga declaration. Okay? So, ayan po. So, ang ating pong teksto ngayon, makikita natin sa awit. Yan. Tiyan po ninyo. At meron din dyan, ipa-flash siguro, ng ating kapatid. Awit 1, 1 to 3 lang mga aking kinuha. Yan. Sige po, kung nakita na ninyo, pwedeng tumayo at sabay-sabay po nating basahin. Nandiyan na po sa monitor. Kung may wala mang Bible. Okay, ngayon na po. 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang gawa. Sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang dahon at namumunga sa takdang panahon. At anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Tayo po'y manalangin. Salamat ilang Diyos sa mga pangakong ito. Salamat na naniniwala kami. Lagi kang nakabantay sa iyong mga salita upang magkaroon ito ng katotohanan. At salamat aming Diyos na laging ilalagay namin sa aming mga puso ang patuloy na pagtitiwala sa iyong salita. Salamat po sa iyo ang pinakamataas sa papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Glory to God! Sige po, pwede na pong makaupo. Praise God. Ayan. So ngayon pa pong June ay tinalakay natin yung mga katangian, no? Katangian o kaya is mga tungkol sa lalaki dahil ang June ay month of father, no? At napakarami na nating nakita na katangian dapat ng mga ama. And this time sa ating last month, so, ang title nga po natin is The Blessed or The Blessed Man. Ano? Therefore, hindi lamang po lalaki ang ating tatalakayin ngayon o bibigyan ng diin, kundi lahat tayo, babae at lalaki are called man. Ano? Pag lalaki lang kasi, they are called man. Pag tayong lahat, we are called man. No? M-A-N. Yan. So, the blessed man. Blessed. No? So, dito po, makikita natin na inilalarawan. Yun pong ating binasa. Kaya 1 to 3 lang ang kinuha ko. Kasi kung isasali ko yung 1 to 6, may comparison na kasi doon ng mabuti, ng blessed at hindi blessed man. Ano po? So, doon lang tayo mag-focus doon sa blessed o yung tinatawag nating pinagpalang tao. Sabihin nga ninyo dyan sa katabi niyo, pinagpala ka. Amen. No? Yes. Tayo ay pinagpala.
We keep on declaring. Okay, dahil makita natin later kung bakit napakahalaga ng declaration natin na nagmumula sa ating mga bibig. Po. Yan. So, yan. Simula na po tayo. So, dun sa awit 1:1, sabi po doon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Therefore, ang unang katangian, alamin po kasi natin dito, paano ba masasabi ng isang tao ay pinagpala? Noong una naisip ko yung Beatitudes. Kaya lamang, yes, that's it. No? Yung 8 Beatitudes, ano po? Ngayon, paano dilalayo ako sa aking teksto? Kaya nag-isip ako, eto lang tayo. No? Yan. So dito lang po tayo sa awit 1:1-3. So, ang una nga pong katangian ng isang blessed man ay, ayan, a blessed man does not walk in the counsel of the weak. So, yun nga yung number 1, awit 1:1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Ngayon, alam natin sa buhay natin, laging may nakaka-impluwensya kung bakit tayo ganito. Tanggapin natin o hindi. There is somebody na naka-impluwensya sa atin, bakit tayo ganito, no? Hindi lamang ito natutunan natin, hindi talaga innate sa atin, kundi nakita natin na ganito yung taong yon, and in somewhat time na gusto natin silang tularan. Alam niyo nung ako'y college, meron akong teacher na napaka-alive magturo, no? Talagang ganyan. Malakas ang boses at may mga gestures siya. Okay? Kaya nga, nung ako ay nagtuturo na, gusto ko ding gayanin. Ginagaya-gaya ko din yon. Dahil nagkaroon ako ng motivation na mag-aral na mabuti, parang naging alive ang aking pagtanggap sa mga tinuturo. Kaya ganun din ang gusto ko. Yun din ang ginagawa ko. Okay? Ano pa? Iba't iba tayo ng naka-impluwensya sa atin. Pero I do believe that the best or the most na nakaka-impluwensya sa atin is ang ating mga magulang. Ano? Kasi nga doon tayo unang natuto. Sila yung unang nakakitaan natin ng mga bagay-bagay. Kaya nga, tayong mga magulang, dapat napakaingat natin sa ating magiging paraan ng pag-train sa ating mga anak. Tulad nga nung sabi, no? Train your child or children while they are young. And they will not, hindi nila malilimutan hanggang sila ay tumanda. That's it. Okay? Kaya nga, sabi ko, dun sa mga magulang na kuminsan para bang, yan, yung kapitbahay namin, sabi, bargasin daw yung batang 3 years old. Sabi, mga bargasin daw, sabi, narinig ko, sabi na, yan, isa pa yung si ganito, bargasin din yan. Ngayon pa nga lang ay bargasin na. That is how they trained, ano? Kasi yung mga batang yan, once na medyo nakakaunawa na, natutuwa tayo pag sila ay namamalo, nandudura, no? O nagsasabi kaya ng mga pangit na words, pero the fact na ginagawa na nila yon, meaning to say, meron na silang pagkaalam. Kaya it's time for us na ituwid na sila. Dahil may tutuwid na natin sila at hindi na nila itutuloy yung mali nilang natutunan. Okay, yan. So, yan na nga. Mahalaga na doon ang mga dapat nating makitang maka-impluwensya sa atin ay yung mga may katangiang maka-Diyos. Are you? Okay. Tayo ba ay maka-Diyos? Now, alamin natin, no? Sino ba yung maka-Diyos na tinatawag? Ito ba yung laging nagsisimba? Somewhat. Medyo, no? Ito ba yung maraming alam sa kanyang isip,
sa kanyang utak ng mga salita ng Diyos? Somewhat. Ano po? Pero hindi talaga yon, no? So, ang tinatawag nating maka-Diyos ay maaaring yung mga tao na kapag meron silang nakita na namamali na sa iyo, ay meron silang guts na ikaw ay akayin papunta sa tama. Pero kung nakita mo pinababayaan ka, hindi pa siya maka-Diyos. Okay? Yan. Hindi po. No? Hindi po natin basehan na tayo laging nandito tuwing linggo, nandito tayo pag Martes, tayo nagpa-fasting. Maka-Diyos ka na. Hindi pa po iyon. Ang dami-dami ko na. Magsabi ka ng Bible verse, nga, dun sa ganito yan. Oh. No? Dun sa ganito yan, matatagpuan. Alam mo yung mga places kung saan mo makikitang bahagi ng Bible yung mga yon. Pero hindi pa yon sapat. Kulang. No? Dahil sabi nga, ang maka-Diyos ay hindi lamang dun sa karunungan meron ka. Hindi lang dun sa gawi na ginagawa mo, pinupuntahan mo, kundi yung paano ka kumilos, isa kilos, isa buhay, na ginagaya natin ang sample ng ating Panginoon. No? So ano bang sample ng pinakamagandang katangian ng Lord is yung pagpapakababa. Hindi mo itinatanyag ang sarili mo kahit na nakasimte ka lang, kung ano man, at least yun ay maayos, okay lang. No? Hindi mo laging pinabibida ang iyong sarili. Okay, yan. So, na tayo. Somebody who will pray on you and bring you closer to God. Yan ang mga maka-Diyos na tao. No? Hindi yung meron siyang maibibigay, mabait ka sa kanya. Paano kung wala? Hindi na. No? Yan. So, those are the kinds of tinatawag nating maka-Diyos na tao. Ngayon, balikan lang natin yung katangian ng kasalanan. Sabi doon, ang kasalanan ay hindi tumitigil hanggang hindi naabot ang sukdulan. Pansinin po natin yon, no? So, yung taong hindi nakikinig, sabi nga dan, a blessed man does not walk in the counsel of the wicked. Yung mga taong mali, hindi siya natutuwa, hindi siya sumasama, hindi siya nakikinig. Kasi nga meron tayong pansinin natin na kahit tayo maka-Diyos kung minsan meron tayong mga opinion o mga payo na hindi naman naaayon. Okay? May kaaway. Sabi, merong nakagawa ng masama sa iyo. And then, this time, sabi mo, merong ganito. Ano yung dapat mong gawin kapag, di ba sabi doon sa Bible, kahit hindi ikaw yung nagagalit, kahit hindi ikaw yung gumawa ng masama sa kanya, still, dahil alam mo na nagalit siya sa iyo, na meron siyang kinagalit sa iyo, ikaw pa rin yung lalapit. Dahil ikaw nga ang Kristiyano. Pero kung minsan, huwag ka nang lumapit doon. No? Paano yung counsel na yon? So, that's against the principle of the Lord. Dahil ang sabi, magpakababa. No? So, dun sa ganoon, na sinunod mo yung counsel na ganoon, therefore, merong medyo, meron tayong medyo mali. No? Okay, dahil sabi nga dun sa Bible, kung susunod tayo sa salita ng Diyos, magpapakababa tayo, kahit sila yung nakasakit sa atin. Okay? Yan. So, dahil sabi nga, ang kasalanan, yun ay kasalanan kasi, hindi ito tumitigil hanggat di naabot ang sukdulan. Pag nakagawa ka ng maliit na kasalanan, gagawa ka ulit, dadagdagan mo ng dadagdagan. No? Tulad na lang nung magnanakaw, sabi nga, nung una kaunti lang, nakalusot, dadagdagan ko ngayon. No? Nakalusot pa rin. Dadagdagan ko pa. Ganun nga kasi ang nature ng kasalanan. Ano mang kasalanan yan. No? Kapag nakalusot ka sa una, dagdag. Kapag ikaw ay walang conviction ng Holy Spirit. Kaya nga napakainam. Sino sa inyo ngayon ang may pagmamalaking kahit na
yung bumibili, before, ganun din ako. Pagka ako'y bumili, sinuklian ako, hindi ko naman, kahit nga napansin kong labis, hindi ko na binabalik eh. Pero, noong ang Holy Spirit ay nagkaroon ng conviction sa akin, kahit ilang araw na ibinabalik. Dahil basta't alam ko na parang labis. No? Pero yung iba natutuwa. Ayan. So, tumitigil na tayo. Dahil alam natin na masama yung mga ganoong gawain. At kapag ang tao ay ganon pa rin ang ginagawa, hindi siya kasama doon sa tinatawag na blessed man. No? Pinagpalang tao. Okay. Ngayon, ano pa? So, sabi po doon, hindi nakikisama sa makumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Okay? So, alam natin yung word na praise the Lord. Yan ay pagkutya ng iba. Kung minsan, di ba, pag nakita tayo, andyan na si praise the Lord. No? Yes. So, tumigil tayo ng kawan. Huwag naman tayong magalit. Okay? So, noon, nung ako'y nagtuturo pa, yan, yung mga bata, siguro, yan nga, alam na nilang ako ay born again. Praise the Lord. So, tumitigil ako. Sinasabi ko kung ano yung magiging consequence ng kanilang pagsasabi ng ganoon. Kung ito ba ay ayon na sa puso nila, it's tama. Pero kung ito ay para lang kutsain yung tao, di sila din ang magkakaroon ng sanction o consequence mula sa Lord. Yan. Okay. So, ano pa? Yung mga babantayan natin. Parents din, bantayan din natin yung ating mga anak. Kaya nga, mga bata, natutuwa tayo. Tayong mga magulang, natutuwa tayo na, ang galing na ng anak kong mag-browse sa kanyang laptop, sa kanyang tablet. Ilang taon pa lang. Pero hindi natin alam, naturuan na natin sila ng hindi tama. No? Kaya nga, ngayon, yung aming apong baby, laging sinasabi ng daddy, wag mong pahawakin yan ng cellphone. Wag mong patitingnan. No? Kahit nga yung tingnan, kasi tingnan ninyo yung mga pambata, talaga namang makaka-attract ng atensyon. No? Dahil makulay. So yun, nakaka-attract ng atensyon. Ganyan ang kasalanan. Nakaka-attract sa mga taong walang matibay na paninindigan sa kanilang pananampalataya. Yan. Okay, so yan. Huwag tayong lalakad o makikinig sa mga payo ng mga masasama. Kaunti lang naman yan. Pwede na yan. No? Mga ganoon. Pwede na yan. Okay? So, next. Sino pa yung mga tinatawag nating pinagpala? Number 2. Sabi doon, blessed is the man who delight in the law of the Lord. Yan. Blessed is the man is delighted by the law of the Lord. Sabi doon sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Delight is natutuwa. Okay, ano ang katangian ng taong maligaya? Masaya ba kayo na nagbabasa kayo ng salita ng Diyos? Yes. Kung minsan nga sa pagbabasa, pag may time tayo, talagang tuloy-tuloy, ang sarap. No? Ang sarap. Kasi sabi nga, pag tayo nag-aaral, pag tayo nagbabasa, it's the time na nakikipag-usap sa atin ang Diyos. Okay, ngayon. Now, alamin natin, paano ba yung tinatawag na maligaya sa salita ng Diyos? Delighted by the law of God. Alin ba ang law ng Lord? Batas ng Diyos yan. Nandyan sa ating mga Biblia. Nandyan ang batas ng ating Panginoon. Okay? So ito, ano daw yung katangian ng taong maligaya sa salita ng Diyos? Laging gutom sa salita ng Diyos. No? Ginagawa niya ito pagkain araw-araw.
na kapag hindi siya nakapagbasa, parang kulang ang maghapon. Ganoon. Kung tayo ay nagke-crave sa pagkain, naranasan niyo na mag-crave ng pagkain, parang gustong-gusto ko ang ganitong, no? Gustong-gusto kong kumain ng ganito. Sana ganon din tayo sa pagke-crave sa salita ng Diyos. No? Pagdating ng bahay, di ba ang tanong, anong ulam? Ano pong ulam? Dapat pagka sa umaga na, ano kaya ang kapahayagan ni Lord sa akin sa araw na ito? Tuwan-tuwa tayong buksan at tingnan kung ano ang kanyang magiging revelation sa atin. Okay. So, sabi doon, ang taong delighted by the word of God is nagiging bukang bibig niya ito. No, kahit saan siya magpunta, makarinig lang ng isang salita, nagiging paraan na niya ito para ipasok ang salita ng Diyos. No? Ganyan ang matatawag nating delighted in the law of the Lord. No? Yan. Now, alalahanin ninyo, meron kayong mga kaibigan, di ba? Paano nyo malalaman na ito'y mga delighted din o hindi? Kung ano kasi daw yung bukang bibig natin, ito yung nagpapaligaya sa atin. Tingnan nyo nga, ay mga anak, ano ang bukang bibig ng inyong mga magulang, lalo na ina? Ha? Anong bukang bibig nila? Ha? Ano? Pati parinig nga ng isa? Ano ang bukang bibig ni Sister Lelen? Aray ko. Yan. Aray ko. Ay. So, yun ang nangyayari. No? Alam ba niyo na kahit may sakit tayo, may masakit sa ating katawan, dapat ay nagde-declare tayo. Gagaling ito. Umalis ka dyan. No? Maraming pagkakataon na nararanasan ko yan. Pag biglang may sumakit, yan, battle ito. Umalis ka dyan, wala kang karapatan sa katawang ito. Ano? Ay, wala, nawawala. No? Praise God. So, ganun lamang. Okay. So, yan. Sabi nga doon, kung ano ang bukang bibig ninyo, siya yung nagpapaligaya sa inyo at ito yung nagpapakita kung kayo ba ay matatawag nating blessed men. Okay? Yan. Okay, so sabi nga dito sa Psalm 119:20, ito yung sa salita ng Diyos, no? My soul breaks with longing for your judgment at all times. So, ang puso ko'y nananabik at laging hinahangad ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid araw-araw. Okay? So, masaya ba tayo? Nasasabik ba tayo na magbukas ng ating mga Bible? Yan, dapat nasasabik tayo. Ano kaya yung mga tuntunin ng Lord na ipapahayag niya uli sa akin. Okay? Yun nga, as if yung tayong God's Word ay craving ng pagkain. Parang gustong-gusto ko ng ice cream. No? Para kung minsan pag naalala mo, naglalaway ka. At kung minsan kung pwede lang kung meron, may pera ay talagang pupunta at bibili. No? Ganoon. Kung ano man yung cravings natin, ganoon din sana sa ating sa salita ng Diyos. Pangalawa, hindi niya pinagpapalit ang pakikinig ng salita sa ibang bagay. O, yan. Yan ang katangian ng taong maligaya sa salita ng Diyos. No? Ano ba yung mga pastime pa ninyo kung hindi kayo nag-a-attend? Ako, ang pastime ko talaga makinig ng sermon. Makinig ng mga sermon, no? Basta meron akong speaker na naka sa Bluetooth, kaya kahit anong ginagawa ko, nakikinig ako. Ganyan, no? Pero may time din na nagka-bibidyo okay ako kaunti. Konti lang, konting-konti, na mas madami ang aking pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Ayan, sabi nga doon, awit 1:1972, higit pa sa ginto't pilak,
nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan, no? Kung tayo, marami tayong ginto at iniingat-ingatan natin yan, sabi dito, higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Kautusan yung salita ng Diyos, no? Kasi nga, tandaan natin ang buhay natin, hindi lang dito. Dadating ang araw, aalis tayo. Kanina mapupunta si gintong iyan na napakarami. No? Yan. Okay. So, hindi pinagpapalit. Sabi nga, kung minsan ay pagpapalit natin ang pagsamba sa Diyos sa mga bagay sa ating palibot. Sino yan? Bato-bato sa langit, tamaan ay maborn again. Sabi nga po, nandito tayo para magturuan, banggitin, maaring sabi nga doon kanina sa makadiyos na tao, sasabihin mo ito kahit alam mong makakasakit. No, ganito kasi ang salita ng Diyos eh. Magkabilay talim, maaring masaktan ka, pero at least yung paraan na ikaw ay nasaktan, magigising naman ang iyong isipan. Diba? Yan. Eh kung walang nagsasabi ng ganoon, akala mo tama na yung ginagawa mo. Okay. Paano ba pinagpapalit ang pagsamba o yung mga salita ng Diyos? Ito, hindi mo na ako sasamba, walang bantay sa bahay. Okay? Walang bantay sa aking aso. Okay. Ano? Ayan. Kaya nga nagkabaliktad na daw. Imbes na itong aso, kaya ito binili para maging bantay ng bahay, ang pinagtapusan, binabantayan siya. Ano? Ayan. Okay. Yan yung mga simple lamang, no? O kaya, ngayon kasi yung katapat ito nung kukuha ako ng pera doon. Kaya, di mo na ako sasambat, baka makalampas yung perang kukuhanin ko. No? Eh, minsan lang yan. Yeah. Yung, alam niyo yung mga ganong daw na lang, kasi narinig ko lang din. Ito yung mga walang pagtitiwala o kulang ng pagtitiwala sa Lord. No? Yan. So, kung ano man tayo, ganun, sa bato-bato sa langit. O, ano pa? Birthday ko! Birthday ni ganito! Hindi muna kami mag-a-attend kasi meron kaming party. Okay? Yan. Pero nalimutan natin, sabi nga, na sino ba yung nagbigay ng buhay natin? Eh bakit hindi yun ang unahin natin? No? Ako, nakalakihan ko na din talaga na pag birthday, lalong-lalo na, talagang unang-unay pagsimba. Noong panahon ako'y bata, pag magsisimba, kahit wala kaming handa, masayang-masaya basta't nakasimba na. So ngayon pa kaya? Yan. Okay, so yan ang mga paraan kung minsan, kung paano natin masasabi na tayo maligaya. Another is, iginagala ang paghahayag ng salita ng Diyos. Eto ngayon, no? Masasaktan tayo. Nasaktan din ako eh. Okay. Ganito yung sitwasyong ganito. Okay? So, ano yung ginagawa natin? So, naniniwala ako na ang mga tumatayo ay hindi lamang pinili ni pastor o ni Sister Alma. I do believe na meron din silang prayer kung sino yung kanilang itatayo. Na kung minsan tayo may pinipili, yan naman ay ganun lang. Hayaan mo na. Kung minsan nakatulog na. O kaya kung minsan may ginagawang iba, merong kakwentuhan ang katabi. No? So yan, ang taong delighted, a blessed man delighted by the law of God, iginagalang ang paghahayag ng salita ng Diyos. Sino man yung itayo doon. Sino man yung gamitin ng Lord. Bata man siya, kulang sa pinag-aralan, sabihin natin, no? Hindi man siya degree holder, makikinig tayo. Dahil yung kanyang salitang yan na ihahayag sa atin, hindi lang yan binasa kanina at ngayon inihahayag na. I do believe na lahat ng tumatayo dito, hindi lamang 1 week ang pag-aaral. No? At kung minsan, kung talagang
naroon yung kapuspusan ng pag-aaral mo, umiiyak ka muna bago mo mabuo ang iyahayag mo. No? Masusing pag-aaral din yan. Pagkakalap kung paano mas maigi na makapagbigay ng kapaliwanagan na mas madaling ma-absorb ng mga makikinig. Yan. Okay. So, ginagalang. Pero alam ninyo, naalala ko tuloy sa Iglesia ni Cristo. Sino nakakaalam ng sa Iglesia ni Cristo? Sa Iglesia ni Cristo, magkahiwalay si babae at lalaki, hindi halo-halo, no? Kahit mag-asawa, mag-boyfriend, dito si boy, dito si girl. Kaya walang nagkukwentuhan. Walang naglalabing-labing. Walang nagka-holding hands, no? Kasi hindi nga sila magkatabi. Kaya, ang nangyayari, nakapokus sila sa inihahayag o naghahayag ng salita ng Diyos. At yun naman po ang dapat nating gawin, yung tayo ay nakapokus. Dahil ito, kumbaga, kami lang yung ginagamit, ako lang yung ginagamit, but I do believe it is ito ay mga kapahayagan ng Panginoon. Dahil yan ang hinihingi lagi ng tumatayo. No? Hinihingi na tulungan. At kung ano yung kapahayagan ng Diyos, siya ang ilabas. Okay, at sabi pa, Bible ang authority. Pagka ikaw ay delighted sa salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos ang basehan ng paniniwala at sinusunod. At kung ano ang nasa Biblia ay siyang basehan ng katwiran. Yan ang blessed man. No, hindi yung mali yan, no? Kapag nagkaroon ng debate o kaya ng pagtatalo between may aral at wala, tama ako, pinag-aralan ko yun ng matagal kunwari may pastor, no? Tama ito. Mali yan, ganyan ka lamang ako'y doon na Ayan, no? Yan. So, ayan. Pero, ang blessed man is, titingnan mo kung ano ang nasa Biblia at ito yung gagawin mong basehan ng pagtitimbang sa mga bagay-bagay. Okay? Okay. Sabi nga doon sa awit 119:105, Your word is a lamp unto my feet and light to my path. Yan. Ang salita ng Diyos ang gawin nating ilaw o tanglaw sa ating paa, sa ating paglakad, sabi doon. No? At hindi yung ating sariling karunungan. Okay, now, paano maging maligaya sa salita ng Diyos? Kung alam mo na ang salita ng Diyos ay ating mana. Mana pala natin yan, no? That is an inheritance. Sabi nga, inheritance natin ang salita ng Diyos. Ano sabi doon sa Hosea 4:6, Bartnaby? Dahil nakalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Sino sa inyo nakakalimot pa na magbasa ng salita ng Diyos? Sana hindi na. No? Okay? Kasi nandyan yung, ito ay mga ginawa para sa atin. Kaya pag tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, wow, nakakasaya. Masarap sa pakiramdam ang salita ng Diyos. Pero dapat gawin po natin itong personal. No? Yung na maririnig natin, kaya mo narinig yan dahil kinakausap ka ng Diyos. No? Hindi, tama-tama yan kay kapatid. Wala siya dito, sayang. Okay, ano po? Para sa atin yan. Ako ganun na ngayon Basta't nakarinig ako, para sa akin yan. At magbubulay na ako. Ano ba? Okay? Yan. So, another is kapag alam mo na hindi ka malilinlang, mapapahamak dahil alam mo ang salita. Ito, no? May pagkakataon ko minsan na ang gagaling ng mga nagsasalita. Sa nasabi sa unang Korinto 3:26, ganito, ganito, ganito. Then, ikaw naman, dahil meron kang gusto mong, sinusulat mo yan. Then after, nung makauwi ka, parang hindi naman.
No? Ano ba yun? Yan na lang mga nakasulat ko minsan pag tayo nagbabasa. Parang hindi nakalinya ito. Oh, no? Kailangan tayo ang talagang magbasa ng ating personal, no? Okay. So, next is, ayaw nating malinlang. Oh. Masaya tayo kapag ito po yon, paano maging maligaya sa salita ng Diyos. Ayaw nating malinlang. Okay? Ngayon, when we declare, alam ninyo, yung declaration, napakalaking bagay niyan. No? When we declare, sabi doon, it will happen. Sabi nga doon, when we believe, abide in the biblical principles that shows your belief to God. Kasi maraming mga sinasabi, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pero tayo dapat kaya nga meron tayo dapat sariling Bible. Natitingnan agad natin, tama ba yung kanyang sinabi? Ayan, no? So kaya nga sabi, hindi sapat na tayo ay nakikinig lang sa mga salita ng Diyos na sinasabi ng naghahayag. Kailangan meron tayong konting pagsusulat and then later on, pag may time tayo, ating i-review. Oo nga. No? Yes. Sabi pa doon, Isaiah 5:13. My people go into captivity because they have no knowledge. No? Ang mga tao daw nananatiling bilanggo dahil kulang sa kaalaman. Bakit? May kwentong ganito. Merong isang tao na mahirap, walang pinag-aralan, nagsilbing katulong sa isang mayaman na napakabait. Nakuha niya yung loob dahil siya sa kabaitan. Ngayon namatay si amo, may last will and testament siyang ibinigay doon sa babae. Ngayon, dumating na din yung katulong sa pagkakasakit. At yung papel na yon, ginawa niyang, yung mga ganun, nakasabit sa kanyang bahay. Ngayon, siya ay member ng isa ding ganito. At nung siya'y dinalaw ng pastor, nakita niya yon. Pahiram ako, sister, ha? Sabi. Sige po, sabi nung babae, nung katulong. Kunin niyo po, pero ibabalik niyo kasi yan na lang ang katangi-tangi kong alaala sa aking napakabait na amo. Nung makita nung pastor, dahil nakakaintindi siya, siyempre nakita niya, ito ay last will and testament na pinamanahan niya yung babae na ngayon ay naghihirap. No? Hindi siya, mahirap na mahirap talaga yung babae. Samantalang, pinamanahan siya ng malaking kayamanan. So, bakit ko nasabi ito? Ganoon kung minsan tayo. Nahihirapan tayo dahil hindi tayo nakaangkla sa salita ng Diyos. No? Hindi natin alam yung mga salita ng Diyos. No? Yun na nga, nananatili tayong bilanggo dahil kulang tayo sa kaalaman. Hindi natin alam kung paano natin pagaganahin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo ba, ito ay inheritance na binigay na sa atin, na kailangan gumana ito sa ating buhay, kumilos siya. Okay? Yung mga imposible, magiging posible. Dahil, ito maganda Ang ganda-ganda ng aking mga nakita, no? So yun, napakahalaga yung declaration natin. So alam niyo, sabi sa Numbers 14:26, dahil sa hinagpis, pinunit ni Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. May pangyayari na kung saan sila ay maraming reklamo, no? Naghinagpis sila, bakit ganito yung buhay namin? Kasi nga, ang tao
tao, kapag ka puro hinagpis ang sinasabi mo, ay mangyayari din na ito yung magaganap, no? Makita natin later dito. Sabi doon. Mamaya na. Okay, yan. Kaya nga, huwag ipagpalit ang salita ng Diyos sa mga bagay. No? Mahalagang alamin ang pangako ng Diyos at lagi nating ideklara sa buhay natin. Kahit napaka-imposible, magiging posible. No? Ganyan ang salita ng Diyos. Okay? Declare what you wanted to happen in your life, sabi nga. Okay? Napakarami ng pangako ng Diyos. Tayong lahat, sinong may cellphone, taas nga po ng kamay. O yung wala na lamang, wala. Sinong wala talagang ayun, nagtataas ng kamay. Nag-iisa. Wala cellphone. Maki-cellphone na lang, brother. Yes. Alam niyo, nakapaka-high-tech na natin ngayon. Hindi na natin kailangan maghirap pa ng paghahanap. Saan kayang saan kayang bahagi kung makikita ang ganito? Pag ikinim-in mo doon sa Google, makikita mo na agad, lalabas na siya, kaya walang kahirap-hirap. O pangako ng Diyos. Bibigyan ka na ng napakaraming verses na nagpapakita ng pangako ng Diyos. No? Yan. Kaya gamitin po natin yung ating mga Bible, ay mga, salita ng Diyos sa pag-a-advance. Okay, ayan. Delighted by the law of God. Maging masaya tayo na nagbabasa, nakikinig, at sumusunod sa salita ng Diyos. Okay, number 3. Blessed is the man who meditates day and night. Ayan, blessed man, 3. A blessed man meditates the word of God day and night. Yan. Meditate, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Bakit? Wala na ba akong gagawin kundi magbasa ng salita ng Diyos? No, hindi naman ganoon. No? Kaya nga napakainam, di ba sabi nga doon sa, ang salita ng Diyos ay inyong isulat sa mga hamba ng inyong bahay. Ako ganoon, folder, sulat ko, nakadikit. Kaya nakahiga na ako, may binabasa pa rin ako. Ayan, dikit sa kwarto ko. Ganyan. No? Yan. Paano ba yung meditation? Yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Okay? Ang pagbubulay ay hindi yung yung iba ganito, yung pagbubulay. Pera, pumarinig ka, pera. No? Yes, nakapikit. Okay? So, yan. Hindi po gano'n ang pagbubulay. No. Ang pagbubulay, ayon dun sa aking napakinggan din, ay yung mga nagwo-worry. Sino ang nagwo-worry pa sa inyo? Meron pa ba? Ako medyo, nagwo-worry ako. Pero itong worry na ito, pagwo-worry na ito, nagda-drive sa akin para humanap ng salita ng Diyos at i-claim ko ng i-claim, i-declare sa buhay ko. Yan. Alam nyo, yes. No? Hindi tayo dapat mag-worry. Pero dapat yung worry na ito yung magdadrive sa'yo para humanap ka ng salita ng Diyos na makapagpapakalma sa iyo. No? Pag may masakit sa akin, meron ako doon. Okay? So yan, binabasa ko. Okay? At sabi nga dito, dahil sabi, ang blessing daw is not sa pakikinig, hindi sa napakinig, but sa dami ng na-absorb at isinasabuhay. Dapat para tayong foam. Ano yung foam? Pag yung foam inilagay mo sa tubig, sisip-sipin niya yan, no? Yung bato, matigas, ilagay mo man yan doon sa dagat, lulubog lang yan, wala siyang na-absorb kahit kaunti. Meron, nabasa siya. Hindi tayo dapat ganoon, kundi tayo ay maging foam. No? Na kapag tayo ay na-absorb natin yung salita ng Diyos. Yan. Ano po? Foam o kaya yung bulak.
Kasi nag-a-absorb siya ng salita ng Diyos, ng tubig na nag-represent ng salita ng Diyos. Wherein, after mo namang ma-absorb, ay magkakaroon ito ng gamit at makikita sa iyong buhay. Okay? Sabi nga sa John 15:7, "If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it will be done." Pag kayo ay sumusunod sa aking salita at ang salita ko ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ipagkakaloob sa inyo. That's it. No? Pero kailangan lang manatili yung word. Kung minsan tayo sarili na rin din mismo natin, kasi nagkakaroon ako ng realization na ganyan, na kahit mga simpleng bagay lang, alam ba ninyo yan? Ito, yung abide in me. Kung ang salita ko'y nananatili sa iyo, hingin mo ang maibigan mo at ipagkakaloob sa iyo. Kaya kung minsan hindi lang minsan lagi, pumapatak ang luha ko. Dahil sabi ko, nananatili pala ang salita ng Diyos sa akin. No? Kasi nga, pag may sinabi ako, Lord, ganito, ayan. Nagkakaroon ng solusyon. No? Yes. Sa mga pangangailangan nung nakaraan, parang napaka-imposible. Pero nagiging posible, sabi nga. Kahit yung mga hindi dapat na makatulong, makasuffice sa pangangailangan ay ginagamit ng Diyos. Yan. Sa manatili, kailangang manatili ang salita ng Diyos sa atin para sa ganon, whatever na ating hilingin sa Panginoon ay ipagkakaloob niya. Okay? Ang pangako ng Diyos para sa akin ay panghahawakan ko. Yan. Ma-absorb sana natin ang mga ito. Okay. Ang salita ay para sa iyo, kaya panghawakan mo. Huwag nating ipasa. No? Kung bakit nandito ka ngayon, dahil merong gustong iparinig ang Diyos sa iyo. Hindi yan yung pag may sinasabi, ang naghahayag, sasabihin mo, tamang yung kapitbahay ko, ganyan. Dapat maisip mo, ganyan yata ako. No. Kasi hindi naman tayo perfect. Kailangan matanggap natin sa ating sarili na tayo mismo hindi perfect. At hindi tayo ganun kaganda pa rin sa mata ng Diyos. Tayo ay gumaganda, no? O sabihin mo nga sa kapatid mo, ay sa katabi mo kung babae, gumaganda ka. O pag lalaking katabi niya, huwag niyong pagandahin. Papogi ka ng papogi. Yan, okay? Sabi nga doon, may part, hindi ko lang nahanap na. Ang salita ng Diyos ay totoo. Totoo po ba? Amen. Sabi nga, heaven and earth will fade, but my word will remain. Mananatili ang aking salita. No? Kaya nga sabi nga, yung nagkaroon ng sunog noon, may Bible na hindi nasunog. No? That's a miracle from the Lord. Ganun niya iniingatan ang kanyang salita. Kaya dapat lang din nating maingatan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Okay. Sabi nga sa Diyos, tayo? Pang-apat na tayo. Yan, pang-apat. A blessed man is the man who acts in the word. Yan. A blessed man acts in the word of God. Okay? Tulad ng sabi sa Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig. Kundi ito ay pagbulay-bulayin araw at gabi upang iyong masunod ang lahat ng nakasulat doon. Kung magkakagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Ibang salin po ito sa sali, pero yun pa rin ang gist ng kanyang ibig sabihin. Okay. Now, kung minsan tayo ganoon, after na mabasa natin, wala na. O kaya medyo na-meditate din naman natin.
Napagbulayan natin. Then after that, tapos na. Wala na yung action. Pero ang gusto ng Lord, iyan. No? Act. Kumilos, gumawa ayon sa salita ng Diyos. Sabi nga, action is the result of God's word to us. Kumikilos ang salita ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo ganito na ngayon? Dahil sa salita ng Diyos na na-absorb na natin. Okay? Yung bang noon ang sungit-sungit mo, pero ngayon mabait ka na. That's it. No? Ngayon, noon, puro mali. Kung magsalita ka, puro mga word na hindi ka tanggap-tanggap. Ngayon, finish mo na ang iyong sinasabi. Dahil naniniwala ka. Yan, sabi nga dun sa ating, yung dila natin, Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Kaya pakatatandaan po natin, alisin na natin yung ating gawi ng pagsasalita ng masama. Kung noon mahilig tayo mag-curse, madapa ka sana. No? No, yun. Madapa ka sana, mamatay ka sana, mabunggo ka sana. O kung ano-ano pa, no, na masama. Okay? Dahil alam natin na ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay buhay at kamatayan. No? So, mahalaga na piliin ang sinasabi. Sabi nga, ganun din yung sa buhay natin, no? Ano ba yung kaya tanong ko sa inyo kanina, ano ba yung bukang bibig ninyo? Walang ganito, walang ganito, walang ganito, wala akong pera. No? Yung mga anak ko, nitong June, talagang zero na. Wala na akong sahod eh. Pinaprocess na yung aking retirement pay. So, hindi sila naniniwala yatang wala akong pera. No? Pero lagi kong inuulit na wala na akong sahod. Ayun. Tapos, nung magsama-sama kami, Ma, pahingi muna ako, pautang muna ako. Sabi ko, uulit-ulitin ko ba sa inyo na wala nga akong sahod na ngayon? Yes. O, tapos nung sabi niya, wala na nga akong gamot, 1 linggo na eh. Ba't di ka nabili? Sabi ng isa, saan nga ako kukuha ng pera ko? Wala nga akong sahod. No? Parang di makaintindi. Oo. So, praise God. Pero yun na nga, hindi nila naririnig o hindi nila mapapansin na wala ako. No? Dahil sa Lord lang ako dumadaing. Okay? Sa kanila, hindi ako dumadaing. Okay? Masaya pa rin ako. No? Kaya nga, ganun tayo. Hindi dapat na maging hadlang para sa kasayahan natin, kagalakan ng puso natin, yung wala tayo. No? Dahil, ang lagi kong dinedeclare, God will provide. God will provide. No? Pero nagpo-provide ang Lord. Yes, totoo po iyon. No? Kaya napapaiyak na lang ako. Dahil, sabi nga, makikita mo ang lalim ng pananampalataya pag wala ka ng inaasahan. No? Dahil pag wala ka ng inaasahan, doon mo makikita kung anong uri ng Kristiyano ang isang tao. Pag wala na mainitin ang ulo, mukha ng losyang, no? Mukha mga bagay-bagay, sinisipa ng lahat. Yan. So, hindi nangyayari yan sa akin. No? God is good. Okay? Yeah, that's it. Ay, sabi ko, Lord, kaya kung minsan natatakot din ako. Kasi may sa pagpa-pray ko, parang instant dyan. Kapag dumating yun, sabi ko, Lord, mamamatay na ba ako? Parang bait-bait ko. Ayoko pang mamatay. No. Gusto ko pang makita yung mga apo ko, mag-alaga ng apo.
At saka siyempre maranasan ko pa mag-enjoy sa aking retirement pay. No, yan. Praise God. Pero talagang napakabuti ng Diyos. No, yan. Okay, sabi nga doon, walang daing. Alam niyo kung yung pagdaing, kasi nga di ba sabi nga, pag tayo ay nagsalita naririnig na yan ni Satanas. Gagawa na siya ng paraan dyan para either na pabigatin yung problema mo. Bibigyan kanya, kahit maliit na problema lang, bibigyan kanya ng magnifying glass at makikita mo, ay, ang laki ng problema. Kahit maliit lang. Ganon ang gawa ni Satanas sa atin. No? Gusto niya kasi tayo ay matumba, dumapa. Pero si Lord hindi, ayaw niya noon, no? Kaya nga, hindi tayo nagde-declare, walang lumalabas sa bunganga ng mga daing. No? Natutunan na ba ninyo yan? Pahiram naman. Sige, padating ang pera. Hindi yan, ay walang pera. No? Pero alam niyo yung mga atin daw mga kilos, yung ating mga expression ay nagpapakita din ng daing. Paano? Hindi ka nga nagsasabi ng wala. Hindi ka nga nagsasabi na lintik na buhay to. Ano ba namang buhay to? No? Pero ganito ka naman, ay nako, sino napapabuntong hininga pa sa inyo? Ay nako. No? Ayan. Ay. Hindi lang masabi, no? Pero yun, yan, baguhin na natin, no? Walang mabuting may dudulot ang ating mga pagdaing. Okay. Ang mainam nating gawin, ito na, in Jesus' name, ay mag-declare tayo ng favor ng Lord. Anong gusto niyo i-declare ngayon? Pag tinanong kayo, pag may nagtanong sa'yo, kumusta ka na? Anong sasabihin? Alam niyo, naturuan din ako dyan. Before kasi, pag may yung kakilala namin doon, bago pa ako, kumusta ka na? Sabi niya, eto, mahirap pa rin. Naturuan niya ako. Ay, wag ka nga ganyan. Payaman. Oh, praise the Lord. Natutunan ko yon, payaman ng payaman. No? Amen. Yan. Kaya nga, dapat nagde-declare tayo. Anong pwede nating i-declare? Pag tayo ay kinukumusta, eto, pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda. No? Alam sa salamin, lagi ko sinasabi, ang ganda ko. Thank you, Lord. Oo. Naggaganon ako. Thank you, Lord, ang ganda ko. Kasi biyaya din ng Lord yon na pinaganda ka niya. No? Dahil magaan ang pagtanggap mo at meron kang pagtitiwala sa Kanya. Kasi pag hindi ka nagtitiwala, yan, tulad ng sitwasyon na wala kang anjo-anjo. Ay, di ano bang sasabihin mo? Ay, di nakamangot. Hindi na ako marunong magsumangot. Lagi lang nakangiti. Dahil alam ko, God will provide at ang Diyos laging nariyan. No? Amen. Okay. At ito, tandaan natin, ito yung at sulat niya, napakaganda nito at babalik-balikan ninyo. Numbers 14:28. Anong sabi sa Numbers 14:28? Ito. So tell them, no? As surely as I live, declares the Lord. Ang Lord ang nagsasalita dito. I will do you the very thing I heard you say. Sabihin mo sa kanila, sabi ng Diyos, no? Gaganapin ko yung mga bagay o yung salita na sasabihin o maririnig ko mula sa kanila. Kaya kung minsan tayo medyo nahihirapan dahil ano yung dinedeclare natin? Ano yung mga sinasabi natin sa ating kwentuhan? Nakikipagkwentuhan pa ba kayo?
At paano ninyo sinisimulan ang kwentuhan ninyo? Nasabihin mo ba, ay kapatid, ang mahirap talaga ng buhay. Ano? Meron pang ganon? Hindi yung, God is good. Talagang napakabuti ng Diyos. Yan. Okay? So dapat sa ating pakikipagkwentuhan pa lamang, papurihan mo ang Lord. At sabi nga doon, I will do you the very thing I heard you say. Gaganapin ko kung ano yung sinasabi mo. Yan, kaya nga, dapat magagandang bagay lamang ang ating sinasabi. Hindi yung hanggang ngayon, tingnan yung mga asawa ninyo, nalanta na ba? Hindi pa naman. Huwag niyong lantain yung mga asawa ninyo, lalo na mga lalaki. No? Kasi yung mga asawa, kung minsan is, okay, kahit din ang babae, may nagagawa din ganoon. Ano? Yung bang nag-iisip na, baka ikay merong kang iba, ganyan. No? O yung mag-boyfriend kaya, meron kang iba. So ito ay mga kung paanong tayo ay nagkakaroon ng ganong declaration sa kanila, lalong nangyayari. Kaya i-declare natin, ingatan ng Lord ang ating mga asawa, bibigyan ng malinaw na pag-iisip. No? At ang maisip ay kung ano ang makapagbibigay kapurihan sa Diyos. Unti-unti yan. Dahil sabi nga, it's a process. Okay. So yan. Ang Panginoon ay naghihintay kung ano yung iyong mga sinasabi. No? At gagawin niya iyon para sa iyo. Kaya nga pagka kayo'y kung wala man, ibibigay ng Lord. No? Magbibigay, God will provide. At kung tayo man ay dumaing, sabi nga doon, ang daingan lang natin ay ang Panginoon at hindi ang ating kapwa. Okay? Matuto tayo. Huwag na tayong dumaing sa katabi. O sa anak kaya. No? Idalangin mo. Paano ang dalangin? Nawa ang mga anak ko ay magkaroon ng huwag maging bato. Makaramdam sila. Prayer ko yan. Nandun sa aking prayer yan. Nawa ang mga anak ko ay hindi bato. Sila ay makaramdam sa nangyayari sa akin. Prayer ko po yan. No? At nangyayari ito. No? Nangyayari ito. Kaya nga, kailangan tayo mag-declare lagi. Dahil sabi nga ay, gagawin ng Lord kung ano. Kung minsan kaya nga walang ginagawa ang Diyos sa iyo kasi kasi ayaw naman ng Lord na yung mga daing mo ang siya niyang gagawin para sa iyo. Hindi naman ganun kasama. Hindi ganun ang principle ng Lord. Kung ano yung gusto mong maganda na gusto mong mangyari sa iyo, yun ang mangyayari. No? At gaganapin niya. Okay? Number 5 and last. A blessed man is like a tree planted by the river. Ayan. Eto, masasabi nating blessed kapag sabi nga doon ay doon sa awit 1:3, balikan natin. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Yan. Ganyan ang blessed man. No? Parang halaman o puno na nakatanim doon sa malapit sa batis. Pansinin niyo yan. Marami tayo dito. No? Na kapag yung puno ay nandun sa malapit sa tubigan, siya ay laging sariwa. Hindi nangyayari na walang problema, pero still, no? Pansinin niyo yung iba pang mga puno, lalo na yung medyo padahilig na ganyan, nananatiling buhay dahil nakakasipsip ng tubig. Na kung minsan, kahit itong tubig ng sapa ay medyo,
lupa, naka-level na sa lupa, still yung ugat noon ay nakakasipsip dahil malalim ang kanyang pagkakabaon. Ganyan ang mananampalataya, a blessed man. Ano man, sabi nga, sa lahat ng panahon, no? Diyos ka sa akin. Wala ka ng katatakutan dahil alam mo na kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos mo. Amen. Yes. Walang pwedeng magbigay na ng pagkabagabag sa iyo. No? Dahil alam mo na ang Diyos laging naririyan. Ganyan. Ang isang blessed man ay parang puno. Maraming pangyayari sa buhay natin, yes. Nakita na kayo ng puno na nakahilig na. No, dahil no humangin din humilig siya. Pero still buhay at namumunga. No? Maalala ko yung aming tanim doon nila Ate Glo. Ang bahay kasi namin doon ni Ate Glo, ganyan. Parang bahay niya, bahay ko, doon sa pinanggalingan. Merong, dito, puno sa gitna namin. Nung bumagyo, tinumba siya, papaganyan. No? Noong una, hindi yun namumunga. Tumumba. Bumalik si bagyo. Basta tumayo uli. Oo. At dumami ang bunga. Yan. Ganyan ang blessed man. No? Sa anumang mga sitwasyon ng buhay, nananatiling nakatayo. Kung siya man ay mahawi, patumba, still, makikita nating may bunga. Kasi nga, malalim ang ugat. No? Dahil, sabi nga, alam niya ang source niya ng lakas. Alam niya na ang Lord o ang Diyos na kanyang pinananaligan ay will supply. Kaya siya ay productive, masaya, peaceful, sabi nga doon, and never worry. Dahil malalim ang kanyang ugat. Okay, so we need to declare and confirm the word of God. Okay, sabi dito sa Mark 16:20, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Okay? Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himalan ay pinagkaloob niya sa kanila. Ano man yung ating ginagawa, lalo na sa ating mga paghayo kaya o yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nakabantay ang Lord. No? Tinutulungan, sabi nga noon, at pinatutunayan niyang totoo ang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng himala. Sa pinapatunayan ng Diyos na totoo yung salita ko, makinig ka, sumunod ka. No? Ganyan, hindi nga lang talagang verbal na sinasabi ng Diyos sa atin. Pero yun ay nandun sa kanyang salita. Na dapat tayo ay manangan sa kanyang salita dahil ginaganap niya ang kanyang salita. Okay? Sa pamamagitan ng mga signs and wonders na nangyayari sa ating buhay. Kuminsan kasi ang tao, para bang ang wonders lang is yung malaki. Pero yung kahit maliit yan, no? Yan ay nagpapakita na ang salita ng Diyos ay dapat nating panghawakan. Okay? So those are the characteristic of a blessed man. Ngayon, tanong natin sa atin, sarili, blessed man na ba ako? Nakakuha ba ako ng ilang katangian dun sa 5 na yon? Okay, kung hindi pa, i-work out natin. Okay? Sa conclusion na po tayo. Sabi, let's declare God's word for us. We are a blessed man. Sabihin mo sa katabi mo, bless ka, kapatid. Yes. Blessed ka, kapatid. We are all blessed. Okay. At tandaan natin yung sabi nga sa Numbers 14:28,
Habang ako ay nabubuhay, gagawin ko lahat ang mga bagay na maririnig kong pinag-uusapan ninyo. No? Kaya nga, dapat ang ating mga pag-usapan lagi ay yung maganda at mabuti. Dahil yan nga, i-declare, tandaan natin yan. Gagawin ko ang lahat mga bagay na naririnig kong pinag-uusapan ninyo. Therefore, ano lang ipinakikita dito? Sinasabi sa atin ngayon, huwag nating pag-usapan ang buhay ng bawat isa. O gumawa yung chismis. Ano? Mainam lang daw na pag-usapan ng buhay kapag nakaharap yung, kung sino lang yung nasa kasama natin, yun lang ang pag-usapan natin. Okay? So, tinuturuan tayong lahat. Ano? Okay, yan. Ngayon, anong oras na po ba? Pahaba na? Isang oras na? Ay, praise the Lord. Pinaikli ko pa yun eh. Okay, yan. So, next time siguro sa prayer meeting, attend po kayo at gagawin natin ito. Okay, so, yan. Kailangan tayo mag-declare lagi ng mga biyaya at kabutihan ng Panginoon sa atin. At nakita ko ito, isang declaration. Hindi ko lang nahanap na. Padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Saan yun? Hindi ko alam. Padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Yan, no? Okay, ayan. At mag-declare tayo para bigyan ng Diyos ng pagkilos sa ating mga buhay. Huwag na kayong magkwentuhan ng mga bagay na hindi naman makakatulong para kayo ay para gumawa ang Diyos sa buhay natin. So yan, let us pray. Hallelujah. Yes, so God, salamat po sa iyong revelation sa amin sa umagang ito, Panginoon. At salamat na tinuruan mo kami, O God, na whatever we say, whatever we do, ito ay pinatutunayan mo sa amin. Lalo na ang aming pagtangkilik o patuloy na pagkikrave ng iyong salita. Turuan mo po kami, Panginoon. Lagi mo ilalagay sa puso namin ang cravings to listen, to read the Word of God. At salamat, Ama, na ang aming pinag-aralang ito, God, ay hindi lamang ngayon, kundi na po ay tumimo sa puso't isip ng bawat isa at magkaroon ng pagkilos sa aming buhay. Upang hindi lamang ito mabasa namin, hindi lamang ito napagbulayan namin, kundi higit sa lahat ay maisabuhay namin. Salamat aming Diyos sa lahat ng ito, Panginoon. Anong meron ako, anong nagagawa ko, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.